matagal nang naging bulong-bulungan na ikakasal na raw ang aktres na si Bea Alonzo sa kasintahan niyang businessman na si Vincent Co. Yun nga lang, parang naging urong-sulong ito. Pero sa linggong ito, ginulantang na lang nila ang lahat ng napabalitang sa wakas. Ikinasal na sila, hindi sa simbahan, kundi sa West. Limitado lang ang mga bisita at pribado ang naging seremonya. Pero ang pagpapakasal ni Bea Alonzo parang nabasa na raw dati pa ng mga baraha. Taong 2021 kasi, sa kanyang vlog, nagpabasa si Bea sa tarot o tarot reader na si Nikki Vizcara. Meron kayo iniisip na lalaki, very pleasing naman yung aura. Yung connection ito sa life mo, itong lalaki na to is sa pera, sa business. Gusto mo nang mag-relationship. Yan yung sinasabi nito. You're longing for someone na... For life. For life. Forever. The hashtag forever. Tanong, ikakasal pa ba ako? 4 cards. Si Miss Bea. Ay, nakita ko may magkahawak ng kamay. Later on pa nga, civil yung una eh. Anong civil? Oo, hindi ka church. Tunay. Pero bongga naman yung maging kasal mo and marriage life after. Ito yung mapapangasawa mo. Bakit Meaning, po sobrang tinebo? love ka. Matanda na. Mature na kasi siya. Mature sa mag-isip and love niya is true. Fast forward 2026, parang nagkatotoo ang mga sinabi ng tarot cards dahil si Bea ikinasal na kay Vincent Co. Totoo nga kayang ang love life makikita sa baraha? Ang tarot reader na si Jovi Vargas, mahigit 3 dekada nang nanghuhula gamit ang tarot cards. Karamihan daw ng kanyang mga kliyente, celebrities. Pabalik-balik sa akin ng mga kliyente. It means pag ang isang kliyente bumabalik, may nangyayari sa hula mo. Ang talagang kauna-unahan noon pa si Angelo De Leon, Ai, Aiko Melendez, Chris Aquino, Rupa Gutierrez, Pia Wurzbach, marami. Isa raw sa naging kliyente niya, si Chris Aquino. Yung health niya dapat bigyan ng pansin noon. Siguro kaya naging paborito niya akong psychic. Ako nakahula kay Ay niya. Sabi ko noon sa kanya na, Ay, ang mapapangasawa mo, para siyang moreno na mukhang Hapon. Bata ito eh. Pero makikilala mo siya, yun talaga magiging partner mo. Pero, syempre, may mga issue na maaaring pagdaanan, na maaaring maghiwalay. Nangyari yung mga prediction ko kay Pokwang Long. Magiging love life mo foreigner, galing sa ibang bansa. At magkakaanak ka pa ng isang babae. Sabi niya, ha! Sa edad kong ito, Joby, parang malabo. What is happening? Nangyari yun. Bawat tarot card may sariling kahulugan. Ang The Lovers, sumisimbolo raw ng malalim na pagsasama, harmony, at mahahalagang desisyon sa buhay. Ang The Sun naman, sumasagisag di mano ng lakas, positibong enerhiya at tagumpay. Samantalang ang Ace of Pentacles, itinuturing na senyales ng oportunidad, tagumpay sa karera at kasaganaan sa pananalapi. Kung ang lover kasama ito, saka ito, that is total happiness. Ito naman yung hindi ko gustong card. Pag magkakasama ang card na ito with the lover, ito yung lover, at may death card, at ito may devil card, ito may tendency na malaking pagdadaan ng problema ng relationship na pwedeng mahantong sa hiwalayan. Isa sa mga nahulaan din daw ni Jovi, ang football player at dating miyembro ng Philippine Azkals na si Misa Bahadoran at ang businesswoman na si Riza Sison na kumonsulta raw sa kanya sa magkaibang pagkakataon taong 2018. Actually, kinakabahan ako kasi it's my first time. And that time kasi I was single for a long time. Wala lang, just for fun. Basically, mine was kind of funny. It's like, oh, I don't believe in this. Makulit sang friend ko kasi. Tapos, Joey brought me in the corner and he said, oh, I will start reading cards for you. Sabi niya, foreign looking, blue eyes. She said, oh, you will gonna meet a Chinese-Filipino looking girl and you get married. Hanggang aba, nagkatuluyan sila. Then I proposed to her in 2021. Then when we were engaged, we were planning to look for the lucky day for our marriage. And Riza was like saying, oh, meron ako fortune teller. Gusto mo punta dyan, tapos we will see the lucky number for our marriage. I said, who is this?
I remember I said, oh, I'm the fortune teller. Your friend, di ba, ganito. I said, oh, hey, how are you, Jovin? And then my wife said, oh, this is the fortune teller that she talks to me. Nabasa rin daw ng mga baraha ni Jovi kahit pa ang mga magiging anak nila. Jovin kasi told us we will have first a daughter. But then the second one I said, hey, love, Jovi cannot be that accurate anymore. And then it become a boy. Then when it become a boy, I said, okay, no more na. I'm kind of scared already because it's too accurate. It's good to hear. Sometimes, marami tayong iniisip-isip. Minsan na, yung parang, ano ba gagawin namin sa buhay? Sometimes you're lost. But dapat hindi mawawala yung prayers natin kay God. Actually, I was asking God that, hey, God, give me a good girl. Tapos, Riza comes to my life. Ano naman kaya ang masasabi ng mga baraha ni Jovi sa iba pang kapuso power couples? May nakikita akong baby coming. Ano naman kaya ang masasabi ng mga baraha ni Jovi sa iba pang kapuso power couples? Si Bea, magkakaroon lang ng konting problema pa sa takbo ng relationship nila na kahit na medyo kinasal na sila, maayos naman, mukhang okay naman sila at may nakikita akong baby coming. Okay sa akin ang barahan ni Marian and Dindong kasi both is lucky. The same time talaga, habang buhay magtatagal talaga. Hindi lahat ng hula nangyayari. Salamat kung naganap at nakatulong ako. Pinaniniwala ang nagsimula ang taro noong ika-15th century sa Italy bilang larong baraha ng mga maharlika na tinatawag na tarocchi. Kalaunan, iniugnay ito sa mysticism, occultism at panghuhula. Ito rin ang panahon ng tinatawag na enlightenment. Ang rason ay mga tao pa rin ay humahanap ng kahulugan. At dahil diyan, gumagawa sila ng iba't ibang mga paraan upang makatiyak kung anong mangyayari. At gumagamit sila ng tarot bilang gabay. Bago pa man dumating ang tarot sa Pilipinas, mayroon ng kaugalian ng mga Pilipino sa paghingi ng gabay sa spiritual. Pero ang original na takbuhan ng mga nagpapahula, saan pa kundi sa Quiapo, sa Maynila. Dito, ang mga tarot reader, kanya-kanyang setup ng kanilang mga lamesa. Susubukan nila magpahula. Sa dami ng manghuhula, di mo alam kung saan sila pupunta. Isa sa kanila si Romy na 33 taon nang ito ang racket. Ang madalas daw isang guni sa kanyang baraha. Tinatanong, o kaya mahal ba talaga ako? Kung soulmate sila, o kaya kung sila ay destiny. Kung maling relasyon, siyempre sinasabihan ko, hindi tama yung relasyon yan. Itigil nyo yan. Kasi once hindi nyo tinigil, may karma yan. Pero hindi na raw ganun karami ang mga kliyente nila. Ibig sabihin ng baka ng Karamihan kasi, hindi na rito nagpupunta para magpabasa ng baraha. Online na. Pero maswerte at sa araw na ito, may nagpabasa ng baraha kay Romy, ang may bahay na si Gina. Mahal na mahal ba ako ng asawa ko? lahat ng gusto ng lalaki na bibigay mo, yung moral support, magagawa mo. Kaya mahal na mahal na mahal. Gano'n po katotoo yung sinabi niya tungkol sa asawa niya, ma'am? Yung mapagmahal sa asawa, masikaso sa mga anak sa asawa. Ginagawa ko yun. Pero ang simbahang Katolika may paalala sa mga tumatangkilik sa tarot reading. Ang tarot reading, pagpapahula ay tinututulan ng simbahan. Hindi pabor dyan ng simbahan. Kasi yan nailabag doon sa unang commandment. Ang unang commandment, thou shalt not have other gods before me. So ibig sabihin, ang Diyos ang makapangyarihan, ang Diyos ang pwede makaalam ng lahat at nakakaalam talaga ng lahat. Uncle ko pare, kasi hindi naman pwedeng idaan natin lahat sa hula. Mas naniniwala pa rin ako sa Diyos. Huwag masyadong nakarely ang mga tao sa panguhula. Siguro guide lang naman ako. Search ko lang kasi nandito ako sa Quiapo dahil naniwala ko sa milagro ng Nazareno, Santo Niño, Mama Mary. Ang panghula kasi guide lang yan eh. May mga naniniwala pero meron ding mga nagdududa. Para sa ilan, libangan lang ito. Pero isa lang ang malinaw. Hindi kayang sabihin ng mga baraha kung paano natin pipiliing mahalin at harapin ang bukas.